Wellman TV. Bobby Aguilar. Kabanata 106. Dahil sa pagod sa nakalipas na 2 araw, mabilis na nakatulog si Bobby Aguilar. Hindi nagtagal pagkatapos niyang makapasok sa kanyang pangarap na mundo, dumating ang kotse ni Hugh Taylor at pumarode sa ibaba ng hotel. Ginoo Taylor, Miss Taylor is staying here, nakayukong sabi ni Kato Cain. Tumango si Hugh Taylor at sinabing, dalhin mo ako sa itaas. Oo, Mr. Taylor. Nagmamadaling pinangunahan ni Kato Cain, dinala si Hugh Taylor sa kwarto ni Emily Taylor. Matagal nang gising si Emily Taylor, halos hindi nakatulog noong nakaraang gabi. Emily, oras na para bumalik, mahinahong sabi ni Hugh Taylor. Tumango si Emily Taylor at sumagot, I know. Let's go, sabi ni Hugh Taylor, mabigat ang boses. Nakagat ang labi, tumayo si Emily Taylor at pumunta sa kwarto ni Bobby Aguilar, gustong magpaalam sa kanya. Gayunpaman, mahimbing na natutulog si Bobby, at hindi na kayanan ni Emily na istorbohin siya. Ang grupo ay nakatayo sa paligid ni Bobby nang hindi nagsasalita. Tara na, mahinang bulong ni Emily Taylor. Hindi ka ba magpapaalam sa kanya? Tanong ni Hugh Taylor. Pinatibay ni Emily Taylor ang sarili at umiling. Hindi. Kung gayon ay umalis na tayo, sabi ni Hugh Taylor, na humakbang patungo sa pintuan. Emily, gusto kita. Nang papalabas na sila ng silid, biglang binibigkas ni Bobby Aguilar ang mga salitang ito sa kanyang pagtulog. Natigilan si Emily Taylor, ang kanyang mga yapak ay hindi sinasadyang huminto sa kanilang mga landas. Nang lumingon siya, napagtanto niyang nagsasalita lang si Bobby sa pagtulog nito. Tinatawag pa niya ang pangalan mo sa kanyang panaginip, napabuntong hininga si Hugh Taylor. Lalong naging miserable si Emily Taylor. Kinagat niya ang kanyang labi, bigla niyang sinabi. Pare, hintayin mo ako sandali. Nagmamadali siyang bumalik sa kanyang silid, kumuha ng panulat, at nagsimulang magsulat ng mabilis sa isang papel. Sumulat siya at muling nagsulat, gumagawa ng mga pagbabago at tinatawid ang mga bagay, pinupuno ang isang buong pahina ng kanyang mga salita. Ngunit anuman ang isinulat niya, hindi nasisiyahan si Emily Taylor. Pagkatapos ay mabilis niyang isinulat ang ilang salita, babalik ako sa capital city. Ingatan mo ang sarili mo. Ang mga maikling salitang ito ay naghatid ng pinakamatapat na damdamin ni Emily Taylor. Nilagay niya ang note sa bedside table ni Bobby at marahang hinalikan ng noo nito. Let's go. Tumalikod si Emily Taylor at naglakad palayo ng walang pag-aalinlangan. Sa loob ng kotse, nakadikit ang mga mata ni Emily Taylor sa direksyon ng kwarto ni Bobby. Let's go, winagaway ni Emily Taylor ang kanyang kamay. Yes, miss, pinaandar na ng driver ang sasakyan. Sa sandaling ito, biglang nagising si Bobby Aguilar sa kama. Nakaramdam siya ng pagkabalisa sa kanyang puso, umupo sa kama, medyo umaambon ang kanyang ulo. Maya-maya, nakita ni Bobby ang note na naiwan sa bedside table niya. Nagmamadaling binuksan ni Bobby ang tala, natuklasan ang mga salitang isinulat ni Emily Taylor. Miss Taylor. Biglang nagbago ang mukha ni Bobby, parang sinaksak ang puso niya. Dumiretso siya sa bintana at dumungaw sa labas. Nasa baba na ang sasakyan ng pamilya Taylor, papaalis na. Emily. Buong lakas na sumigaw si Bobby Aguilar. Pagkatapos, desperado siyang tumakbo pababa ng hagdan. Sa kasamaang palad, ang kotse ay may mahusay na soundproofing, at hindi marinig ni Emily Taylor ang boses ni Bobby Aguilar. Nang makarating si Bobby Aguilar sa ground floor, yumandar ang sasakyan at dahan-daang umalis. Ang mukha ni Bobby Aguilar ay naging sobrang pangit. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at buong lakas niyang hinabol ang sasakyan. Miss Taylor. Emily. Ginamit ni Bobby Aguilar ang lahat ng kanyang lakas, desperadong hinabol ang kotse. Sa kotse. Grabe ang mood ni Emily Taylor. Bagamat hindi sila nagtagal ng magkasama, nag-iwan na si Bobby Aguilar ng isang bakas sa puso ni Emily Taylor. Siguro sa 1 taon, makakarating talaga ang taong ito sa capital city. Naaaliw si Hugh Taylor. Hindi siguro, sigurado. Matatag ang tono ni Emily. Sana nga. Tumango si Hugh Taylor.
Bumibilis na ang takbo ng sasakyan, ngunit si Bobby Aguilar sa likuran nila ay walang ipinakitang tanda ng pagsuko. Puno ng pawis ang kanyang noo, habang humahabol at sumisigaw. "Miss, parang may humahabol sa amin sa likod." Sa wakas, napansin ng driver si Bobby Aguilar na desperadong hinahabol sila sa pamamagitan ng rearview mirror. Nang marinig ito, dali-daling binuksan ni Emily ang bintana ng sasakyan at tumingin sa likod. Ihinto ang sasakyan. Agad na bulalas ni Emily. "Miss, kami." "Sabi ko ihinto mo ang sasakyan." Matigas na sigaw ni Emily. Hindi nang ahas ang driver na suwayin ang gusto ni Emily at mabilis na pinaharurot ang sasakyan sa gilid ng kalsada. Bumaba si Emily sa sasakyan at naglakad patungo kay Bobby Aguilar. Dahil sa pagtugis sa isa't isa, mas naging mapusok si Bobby. Tumakbo siya papunta kay Emily at hinayla ito sa kanyang mga bisig. "Shit ang batang ito." Si Kato Cain sa kotse ay agad na galit at itutulak na sana ang pinto at lalabas, ngunit pinigilan siya ni Hugh Taylor. "Hayaan niyo sila." Kumaway si Hugh Taylor. Nang makita ito, wala na lamang masabi si Kato Cain. "Aalis ka na ba, bakit nagmamadali?" Medyo masakit na sabi ni Bobby. Si Emily pa rin ang magiliw at mapagbigay na si Emily Taylor. Lumapit siya para panasan ang mga luha ni Bobby, nakangiti. Ang tunay na lalaki ay hindi madaling lumuha. Pinunasan ni Bobby ang liwanag ng luha sa gilid ng kanyang mga mata at sinabing may matinding sakit, "Hindi ka ba pwedeng pumunta?" "Hindi ko kaya." Walang pagdadalawang isip na sabi ni Emily. "Sapat na ang oras ko sa River City. Oras na para bumalik sa Capital City." Napangiti si Emily. Pero ayaw kong umalis ka." Medyo mahinang sabi ni Bobby. Naging bahagi na ang mga araw na magkasama sila na hindi kayang bitawan ni Bobby. Ang isang araw na agwat ay parang 3 panahon. Iyon ang estado ng isip ni Bobby ngayon. Inilahad ni Emily ang kanyang kamay, marahang tinapik ang ulo ni Bobby, at mahinang ngumiti. "Kung gusto mo akong makita, pumunta ka sa Capital City para hanapin ako. Sa 1 taon, hihintayin kita sa Capital City, naghihintay na pakasalan mo ako." Hindi na napigilan ni Bobby, at halos mangilid ang mga luha sa kanyang mga mata. Ngunit ayaw niyang mag-alala si Emily, at tiyak na ayaw niyang madismaya si Emily, kaya pinigilan niya ang kanyang kalungkutan. "Definitely, pupunta ako sa Capital City in a year para pakasalan ka. Hintayin mo ako." Nagtakip ng ngipin si Bobby at sinabing, "Emily, oras na para umalis." Sa kotse, mahinahong sabi ni Hugh Taylor. Sumulyap si Emily kay Hugh Taylor, pagkatapos ay tumingin kay Bobby Aguilar at sinabing, "Bobby, mula ngayon, kailangan mong umasa sa iyong sarili. Kapag nakikitungo sa ilang mga tao, hindi ka maaaring maging masyadong malambot ang puso, o kung hindi, sasamantalahin ka, okay? Sa 1 taon, hihintayin kita sa Capital City, naghihintay na pakasalan mo ako." Dahil doon, naglakad pabalik si Emily Taylor patungo sa sasakyan ng hindi lumilingon. Nag-echo sa isip ni Bobby ang mga katagang iyon. Ang kanyang puso ay parang tinusok ng hindi mabilang na mga karayom, hindi matiis na sakit. Akmang paandar na ang sasakyan, biglang may naisip si Bobby. Mabilis siyang sumigaw, "Emily, wait!" Huminto muli ang sasakyan. Nag-aalalang tumakbo si Bobby sa harapan ng sasakyan at inilabas ang jade pendant, ibinigay kay Emily. "Emily, itong jade pendant ay regalo ko sa iyo. Dapat mong suotin ito sa lahat ng oras." Medyo nasa sabik na sabi ni Bobby. Kinuha ni Emily ang jade pendant at ngumiti, "Sige, gagawin ko." Kabanata 107. Dahan-daang umalis ang kotse, at pinanood na lang ni Bobby Aguilar ang kotse ng pamilya Taylor na nawala sa kanyang paningin. Samantala, isang luha ang dumausda sa mukha ni Emily Taylor sa loob ng sasakyan. Matagal na nakatayo doon si Bobby, mahigpit na nakakuyom ang mga kamao at nagpipigil ng luha. "Gagawin ko, pupunta ako sa Capital City sa lalong madaling panahon." Hindi napigilan ni Bobby ang sumigaw ng malakas. Napatingin sa kanya ang mga tao sa paligid manem as it was insane. Bumalik si Bobby sa hotel, inayos ang kanyang mga gamit, at mabilis na umalis sa South City, patungo sa River City.
Gamit ang tatlo sa kanyang kamay, kailangan ni Bobby na mabilis na pagbutihin ang kanyang lakas at maabot ang foundation establishment stage. Sa buong paglalakbay, ang mood ni Bobby ay hindi kapani-paniwalang mabigat at mahirap ayusin. Sa bawat pagpikit niya, nakikita niya ang figure ni Emily Taylor. "Emily, hintayin mo ako," mahinang bulong ni Bobby. Noong araw na iyon, ang balita ng pag-alis ni Emily Taylor ay kumalat sa buong River City. Hindi mabilang na mga tao ang nakahinga ng maluwag sa kanilang mga puso. Si Emily Taylor ay parang bundok na nagpapabigat sa puso ng lahat. Sa panahong ito, ang lahat ay naging maingat sa kanilang mga kilos, baka aksidente nilang mapuko ang galit ng dakilang figurang ito. Sa wakas, wala na si Emily Taylor. Naging maingat ang buhay kamakailan. Kapag wala na si Emily Taylor, hindi ba naiwan si Bobby Aguilar na walang taga-suporta? Oo, kung hindi siya sinusuportahan ni Emily Taylor, hanggang kailan mabubuhay si Bobby? Kinagabihan, bumalik si Bobby sa River City. Maagang naghihintay si Edward Green sa bahay. "Ginoo Aguilar," nagsalin si Edward ng isang tasa ng tsaa para kay Bobby. Humigop ng tsaa si Bobby, pagkatapos ay tumingin kay Edward at sinabing, "I need your help with something." "Pakisabi sa akin, Mr. Aguilar," nagmamadaling tumango si Edward. Huminga ng malalim si Bobby at sinabing, "Kailangan kitang kumilos bilang tagapag-alaga para sa akin, kahit 3 araw man lang." "Tagapangalaga?" Nagulat si Edward. Tumango si Bobby at sinabing, "Kailangan kong pumunta sa liblib na paglilinang at hindi ako maaaring magkaroon ng anumang distractions." "Edward, sa ngayon ikaw lang ang pinagkakatiwalaan ko," seryosong sabi ni Bobby. Agad namang na-flatter si Edward at sinabing, "Makatiyak ka, Mr. Aguilar, gagawin ko ang aking makakaya." Tumango si Bobby at iwinagayway ang kanyang kamay, "Magpahinga ka ngayong gabi." Bumalik sa kanyang silid, nakahiga si Bobby sa kama ngunit hindi makatulog. Sa bawat pagpikit niya ay bumungad sa kanya ang malambing na mukha ni Emily Taylor. Ang kanyang isip ay napuno ng hindi mabilang na mga salita na sinabi sa kanya ni Emily. Umupo si Bobby sa kama. Huminga siya ng malalim at pinilit na pakalmayin ang sarili sa pamamagitan ng pag-upo ng naka-cross-legged sa kama. Para sa paglilinang, ang kaisipan ay mas mahalaga. Sa paglipas ng gabi, tila bahagyang nagbago ang kalagayan ng pag-iisip ni Bobby. Hindi niya alam kung may epekto ang sinabi ni Emily, pero pakiramdam niya ay medyo tumigas ang puso niya. Sa susunod na umaga, lumabas si Bobby sa kwarto niya. Walang ekspresyon ang mukha niya, pero may bahid ito ng lamig. "Ginoo Aguilar," maagang umaga ay naghanda si Edward ng tsaa para kay Eth. Tumango si Bobby at sinabing, "Tawagan si Ray Walters para puntahan ako." "Yes, Mr. Aguilar," agad na tumango si Edward. Makalipas ang kalahating oras, dumating sina Ray Walters at Alan sa Dragon Rising Community. Sa sala, nagsilbi si Edward ng tsaa at tubig sa lahat, habang si Ray naman ay mukhang tuliro. Nanatiling tahimik si Bobby, tahimik lang na pinapanood si Ray. "Ray, kumusta ang mga kamakailang kita?" tanong ni Bobby. Nagmamadaling sinabi ni Ray, "Mr. Aguilar, ang aming market share ay patuloy na tumataas, at nakapag-set up na ako ng mga pabrika para sa mass production ng soul nourishment pills." Kumunot ang noo ni Bobby at sinabing, "Umalis na si Miss Taylor, at sa palagay ko maraming tao ang nakatingin sa akin, kahit na gustong paalisin ako." "Ray, naisip mo na bang ipagkanulo ako?" Malamig na tanong ni Bobby na nakatingin kay Ray. Agad na nagbago ang mukha ni Ray, at umiling siya, "Mr. Aguilar, hindi ko kailanman iisipin ang ganoong bagay. Kung wala ka, matandang gangster pa rin ako, maaga o huli ay mapapawi." Matapos matiyak na walang balak si Ray na ipagkanulo siya, nagtanong si Bobby. "Mabuti, hindi ko pakikitunguhan kayong lahat ng hindi patas." "Salamat, Mr. Aguilar." Mabilis na tumango si Ray. Pagkatapos, tumayo si Bobby, sumulyap kay Alan, at sinabing, "Huling pagkakataon ay nangako ako na tuturuan kita ng mga diskarte sa paghinga. Halika hanapin mo ako sa 1 linggo." Yumuko si Alan at sinabing, "Salamat, Mr. Aguilar."
Hindi mapagkakatiwalaan ni Bobby si Ray Walters ng 100%, kaya kailangan niyang manalo kay Alan. Matapos umalis sa Dragon Rising community, hindi napigilan ni Ray na panasan ang pawi sa kanyang noo. Damn, natakot ako, ungol ni Ray. Kumunot ang noo ni Alan at nagtanong, Ray, wala ka talagang ibang plano, di ba? Kalokohan. Malakas na saway ni Ray. Sa tingin mo ba kasing tanga ako ng mga taong iyon? Dahil nakikita ni Miss Taylor ang potensyal ni Mr. Aguilar, dapat mayroon siyang kakaibang kakayahan. Naniniwala ako na hindi magtatagal bago makamit ni Mr. Aguilar ang magagandang bagay. Pagkaalis ni Ray, si Bobby, kasama si Edward, ay umalis sa Dragon Rising community. Ginoo Aguilar, saan tayo pupunta? Tanong ni Edward. Sabi ni Bobby, maghahanap tayo ng tahimik na lugar. Ang tahimik na lugar na ito ay tumutukoy sa Riverside Villa kung saan nakatira noon si Benjamin Hill. Ang kapaligiran doon ay tahimik, malayo, at puno ng chi, kung ano ang kailangan ni Bobby. Matapos bumagsak ang pamilya Hill, kinuha ng mga kamag-anak ni Stephen Hill ang kanilang mga ari-arian, at kamakailan ay inilagay sila para sa auction sa internet. Mabilis na nakarating sina Bobby at Edward sa Riverside Villa. Lumapit si Edward at kumatok sa pinto. Maya-maya, may lumabas na lalaki para buksan ang pinto. Sino ang hinahanap mo? Tanong ng lalaki. Mabilis na sinabi ni Edward, nabalitaan namin na ang lugar na ito ay ibinebenta kamakailan, at plano naming bilhin ito. Napatingin ang lalaki kay Bobby at tumango. Pasok ka. Pagpasok nila sa villa, may nakita silang 4 o 5 tao na nakaupo sa loob. Hoy, Bobby Aguilar! Tumayo agad ang isa sa mga binata nang makita si Bobby. Sinulyapan siya ni Bobby at sinabing, parang hindi kita kilala. Hindi mahalaga kung hindi mo ako kilala, ngunit kilala kita, ngiting sabi ng binata. Ako si Adrian Lyons mula sa pamilyang Lyons sa River City. Mayabang na sabi ni Adrian. Bahagyang kumunot ang noo ni Bobby, the Lyons family. Hindi kailanman narinig ang tungkol sa kanila. Nagbago ang mukha ni Adrian, at galit niyang sinabi, ikaw. Fine, okay lang kung hindi mo ako kilala, pero kilala mo si Nola O'Connor, di ba? Oh, ang masungit na batang babae na iyon, tumango si Bobby. Malamig na sabi ni Adrian, dahil sa iyo, si Nola O'Connor ay muntik nang mapunta sa uling. Akin. Hindi ako nang ahas na hawakan ka noon dahil sa pamilya Taylor, pero ngayong wala na si Emily Taylor, tingnan natin kung ano ang magagawa mo. Malamig na tumawa si Bobby, what are you trying to say? Ngumuso si Adrian, I'll give you a choice, either lumuhod, and I will film a video, or I'll beat you down, ikaw ang baalang pumili. Napakamot ng ulo si Bobby, now that Miss Taylor is gone, even you irrelevant people dare to make a fuss. Kabanata 108. Isang walang tao. Nang marinig ito, nagalit si Adrian Lyons. Kung hindi dahil kay Miss Taylor, ikaw ay walang iba. Inis na sabi ni Adrian. Tumingin si Bobby Aguilar kay Adrian Lyons at tumawa, ikaw, dapat ang lapdog ni Nola O'Connor, di ba? Naaalala ko na may gusto siya sa isang tinatawag na Luca. Ikaw. Ang komentong ito ay walang alinlangan na tumama sa masakit na lugar ni Adrian. Gaya nga ng sinabi ni Bobby, si Adrian talaga ang lapdog ni Nola. Walang hiya ka. Tuturuan kita ng leksyon ngayon din. Kinawean ni Adrian ang kamay niya, at agad namang naglakad papunta kay Bobby ang mga katabi niya. Mabilis na sumulong si Edward Green at lilipat na sana, ngunit pinigilan siya ni Bobby. Hayaan mo akong hawakan ito. Malamig na sabi ni Bobby. Sa sandaling bumagsak ang mga salita, nawala si Bobby sa kanyang pwesto na may, whoosh, at agad na lumitaw sa harap ng iba. Biglang nagbago ang mga mukha nila sa pagtataka. Bago pa man sila makapag-react, lumipad na ang mga katawan nila at nahimete sila on the spot. Pagkatapos, dahan-daang naglakad si Bobby papunta kay Adrian Lyons. Mapatla ang mukha ni Adrian, dahil hindi niya alam na sanay si Bobby. Ano? Anong gusto mong gawin? Takot na sabi ni Adrian.
Malamig na tiningnan siya ni Bobby at sinabing, wala naman, nabali lang ang mga binti mo. Sa pagbagsak ng mga salita, mabilis na sumipa ang paa ni Bobby. Sa dalawang bangs, nabasag ang tuhod ni Adrian. Napuno ng masasakit na alulong ang buong villa. Malamig na tiningnan ni Bobby si Adrian at sinabing, magwala ka, at sabihin sa mga gustong makipag-ugnayan sa akin na nandito lang ako naghihintay sa kanila. Teka lang, nasaan ang may-ari nitong villa? Pinigilan ni Edward Green si Adrian at nagtanong. Nawalan na ng kaba si Adrian. Tiniis niya ang sakit at sinabing, nasa pamamahala na ng tatay ko ang villa. Kailangan kong bumalik sa kanya. Tawagan mo siya. Malamig na sabi ni Bobby. Bakas sa mukha ni Adrian ang lamig at agad na tumango, sige, tatawagan ko siya ngayon din. Pagkasabi noon ay gumapang siya sa gilid habang hawak ang kanyang telepono at nag-dial ng numero sa sakit. Ginoo. Si Aguilar, ang ama ni Adrian ay malamang na hindi tayo papayagan ng madali. Paalala ni Edward Green sa kanya. Umupo si Bobby sa sofa at walang pakialam na sinabi, hindi mahalaga, hayaan mo siyang pumunta. Makalipas ang mahigit 10 minuto. Nagmamadaling tumakbo papasok sa villa ang isang medyo may edad na lalaki. Gaya ng inaasahan, may ilang bodyguard sa tabi niya. Akmang kikilos na si Edward, sinampal ng ama ni Adrian si Adrian. Ang alam mo lang ay nagdudulot ng gulo, paano ako nanganak ng ganoong basura? Galit niyang saway. Pagkatapos, mabilis siyang naglakad papunta kay Bobby, kinulong ang kanyang mga kamay bilang pagbati, Mr. Aguilar, ikinalulungkot ko talaga ang aking mahinang disiplina. Sana mapatawad mo ako. Medyo nagulat ito kay Bobby. Gaya nga ng kasabihan, hindi dapat tumama sa nakangiting mukha. Pinitik ni Bobby ang kanyang daliri, at nahulog ang isang tableta sa kamay ni Adrian. Pagbalik mo, ipahid mo itong tableta sa binti mo. May pag-asa pa ang paa mo. Mahinang sabi ni Bobby. Nang marinig ito, agad na natuwa ang ama ni Adrian at mabilis na sinabi, salamat, Mr. Aguilar. Tama na, huwag ka nang magsalita at gusto kong bilhin itong villa. Inilabas ni Bobby ang itim na card na ibinigay sa kanya ni Leonard Schultz. The moment he saw the black card, bahagyang nagbago ang mukha ng ama ni Adrian. Mabilis niyang ikanaway ang kanyang kamay at sinabing, Mr. Aguilar, pinagaling mo ang binti ng anak ko, kaya regalo sa iyo ang villa na ito. Regalo sa akin. Lalong naguluhan si Bobby. Bakit kaya magiging magalang ang ama ni Adrian gayong siya naman ang nakabali ng binti ni Adrian? Ginoo. Aguilar, malamang dahil sa black card na hawak mo. Bulong ni Edward Green sa tenga niya. Nagkaroon ng epiphany si Bobby, iniligpit ang itim na card, at tumango, maraming salamat. Tatandaan ko ang iyong kabaitan. Salamat, Mr. Aguilar. Agad na yumuko ang ama ni Adrian. Pagkatapos, naglakad siya sa harap ni Adrian Lyons at pinagalitan, walang kwentang tanga, gumapang ka dito. Sa wakas tumahimik ang villa. Huminga ng malalim si Bobby Aguilar, naramdaman ang mayamang chi mula sa kanyang paligid. Napakagandang lugar, mahinang ungol ni Bobby. Pagkatapos ay hiniling niya kay Edward Green na buksan ang kahon na dala nila. Sa loob ng kahon ay may 3 halamang gamot, at agad na napuno ng malakas na halimuyak ng gamot ang buong villa. Huminga ng malalim si Bobby, nakaramdam ng kaunting tonanibik sa kanyang puso. Sapat na ang 3 halamang ito para suportahan siya para makapasok sa stage ng foundation establishment. Hindi na makapaghintay si Bobby na malaman ang kapangyarihan ng foundation establishment stage. Sa kasabihan, 100 araw para makapagtatag ng pundasyon, bagamat gumamit ako ng tableta, inabot lang ako ng 1 buwan, lihim na naisip ni Bobby. Sa kapaligiran kung saan naubos ang chi, ang bilis ni Bobby ay itinuturing na hindi pa nagagawa. Edward, marami akong mahihirapan sa iyo ngayon, sabi ni Bobby kay Edward Green. Nagmamadaling sinabi ni Edward, Mr. Aguilar, masyado kang mabait. Pagkatapos, hindi nag-aksaya ng oras si Bobby. Inilabas niya ang mga halamang gamot at naghanda upang pinuhin ang chi-gathering pills. Habang patuloy ang paglilinang, mas maraming chi-gathering pills ang kailangan.
Ngayon, malamang na kailangan ni Bobby ng hindi bababa sa 2 chi gathering pills para umunlad ang isang level lang. Ang 3 halamang ito ay maaaring magdala sa akin ng kahit 1 dosenang chi gathering pills, lihim na naisip ni Bobby. Pagkatapos, kinuha niya ang mga kinakailangang kasangkapan at sinimulang pinuhin ang chi gathering pills. Sa oras na ito, ang Lewis family ng South City ay sabik ng lumipat. Young Master, kinumpirma ko na si Emily Taylor ay bumalik sa Capital City, bulong ng sekretarya ni Asher Lane sa kanyang tainga. Huminga ng malalim si Asher, at bakas sa kanyang mga mata ang kawalang awa. Kahit na umalis siya sa River City, walang nakakaalam kung tutulungan niya si Bobby Aguilar gamit ang kanyang kapangyarihan, nakasimangot si Asher Lane. Magtatanong muna tayo ng direksyon. Mungkahi ng kalihim. Saglit na nag-isip si Asher at umiling, hindi, pinakamabuting huwag hayaan ang. Alam ni Taylor ang tungkol dito. Masyadong malaki ang tukso ng knotweed para kay Asher. Kahit na ito ay isang panganib, nais niyang subukan ito. Nakita mismo ni Asher ang mga kakayahan ni Bobby, talagang mabuti ito para sa mga ordinaryong tao. Ngunit para kay Asher Lane, ito ay sadyang hindi nagkakahalaga ng pagbanggit. Iyon ay dahil napakalaki ng katanyagan ni Asher Lane sa mundo ng martial arts. Kilala siya bilang henyo ng South City. Sa loob lamang ng 3 taon, nakapasok na siya sa kaharian ng Inner Strength Masters. Higit pa sa matandang kasambahay ang kanyang lakas. Kikilos ako ayon sa sitwasyon sa oras na iyon, malamig na sabi ni Asher. Yes, young master, agad na tumango ang sekretarya. Sa araw na iyon, inihanda ng pamilya Lane ang kanilang sasakyan at nagtungo sa River City. Sa oras na ito, malapit nang matapos ang tableta ni Bobby. Tumayo si Bobby, kinokontrol ang init gamit ang kanyang chi. Ang kanyang karanasan sa pagpino ng mga tabletas ng ilang beses ay naging mas mahusay sa pamamaraan ni Bobby. Bang! Sa sandaling ito, nagkaroon ng malakas na ingay sa silid. Agad na sumabog ang buong pugan. Isang malakas na halimuyak na panggamot ang sumugod sa kanilang mga ilong. Mabilis na sumugod si Bobby, tumingin sa ibaba, at nakakita ng ilang tabletas na tahimik na nakalatag sa mga guho. Kinuha ni Bobby ang mga tabletas at binilang ito ng mabuti. 28. Higit pa sa inaakala ko. Gulat na bulalas ni Bobby. Kabanata 109. Noong una ay inakala ni Bobby Aguilar na mayroong hindi hihigit sa 20 tabletas, ngunit sa kanyang pagtataka, ang bilang ay lumampas sa kanyang inaasahan. 28, sapat na upang matulungan akong maabot ang stage ng foundation establishment. Hinigpitan ni Bobby ang kanyang kamao, at lumakas ang kanyang pag-asa. Walang ibang pagkaantala, nagmamadaling nilunok ni Bobby ang mga tabletas. Maaari lamang ubusin at pinuhin ni Bobby ang chi gathering pills isa-isa. Nilunok niya ang unang tableta, saka bahagyang ipinikit ang mga mata para maramdaman ang unti-unting namumuong sensasyon ng tableta sa kanyang katawan. Pumasok ang tableta sa tiyan niya at parang sesibog. Dumaloy ang rich chi sa tiyan ni Bobby papunta sa kanyang dantian, pagkatapos ay dahan-daang kumalat sa kanyang katawan. Sa loob lamang ng 2 oras, ang isang tableta ay ganap na natunaw. Umakyat si Bobby sa ika-6 na layer ng chi refining stage mula sa 5th layer. Lalo nitong ikinaalarma si Bobby, at hindi na siya naglakas loob na mag-aksaya ng oras, mabilis na nilunok ang pangalawang tableta. Ang pangalawang chi gathering pill ay mas mabilis na umikot sa katawan ni Bobby, halos agad na nawala. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, sumimangot si Bobby. Dahil hindi pinahintulutan ng pangalawang chi gathering pill si Bobby na pumasok sa 7th layer ng chi refining stage, hindi man lang nagbago ang kanyang dantian kahit kaunti. Dahan-daang iminulat ni Bobby ang kanyang mga mata, kumunot ang kanyang noo, di ba sabi nila every maaaring tumaas ang antas ng chi gathering pill. Bagamat inasahan ni Bobby na ang mga epekto ng chi gathering pills ay bababa habang tumataas ang kanyang lakas, hindi niya inaasahan na ang epekto sa 7th layer ay napakahina. Mukhang may pagkakaiba pa rin sa pagitan ng mga alingaw-ngaw at katotohanan. Napaisip si Bobby sa sarili.
Hindi siya nagmamadaling lunukan ang pangatlong tableta, sa halip, tinitigan niya ang chi gathering pills sa harap niya at nahulog sa pagmumuni-muni. Pagkatapos ng ilang sandali ng pag-iisip, huminga ng malalim si Bobby at nagpasyang lunukan ang lahat ng natitirang chi gathering pills ng sabay-sabay. Kung ubusin at pinipino niya ang mga ito isa-isa, aabutin ito ng masyadong maraming oras. Ang pag-inom ng mas maraming tabletas ay hindi dapat makasama. Napaisip si Bobby sa sarili. Sa pag-iisip na iyon, ibinuka niya ang kanyang bibig at itinapon ang sunod-sunod na chi gathering pills sa kanyang bibig. Lahat ng 26 na chi gathering pills ay nilunok ni Bobby, at sa sandaling iyon, naramdaman niyang parang sasabog na ang kanyang tiyan. Mahigit 20 pildores ang nagsimulang magkabisa ng sabay-sabay sa kanyang katawan, at halos hindi ito masuportahan ng katawan ni Bobby. Tumutulo ang pawis mula sa kanyang noo, at ang kanyang ibabang bahagi ng tiyan ay masakit na masikip. Hindi napigilan ni Bobby na ibuka ang kanyang bibig at nagpakawala ng bahagyang hilanghing. Ang sakit na ito ay isang bagay na hindi kailanman naramdaman ni Bobby, bahagyang nanginginig ang kanyang katawan, at ang paningin sa harap ng kanyang mga mata ay unti-unting lumalabo. Hindi. Nang malapit na siyang mawalan ng malay, nagdikit ang ngipin ni Bobby at pinilit ang sarili na manatiling gising. Hindi niya maiwasang isipin si Emily Taylor at ang mga sinabi nito bago umalis. Hindi ako pwedeng mahulog ng ganito. Si Bobby ay mahigpit na nagdikit ang kanyang mga ngipin, huminga ng malalim, at umasa sa kanyang malakas na espiritu upang labanan ang sakit. Ang chi gathering pills ay patuloy na sumabog sa katawan ni Bobby, at ang mayamang chi ay sumugod sa kanyang dantiya na parang isang kayeg. Tiniis ni Bobby ang sakit, pilit na pinapatatag ang kanyang estado ng pag-iisip. Sa wakas, makalipas ang mahigit kalahating oras, unti-unti nang umayos ang pag-iisip ni Bobby. Tila nababagay ang sakit, at maging ang nanginginig niyang katawan ay nagsimulang maging matatag. Sa oras na ito, isang mahinang berdeng ilaw ang nakapalibot kay Bobby. Binalot ng liwanag si Bobby, na naghihiwalay sa kanya sa labas ng mundo. Habang unti-unting dumadaloy ang chi sa buong katawan niya, naramdaman na lang ni Bobby na nawala ang sakit, napalitan ng mainit na agos, na parabang nakababad siya sa hot spring. Naka-cross-legged si Bobby, ang kanyang ekspresyon ay kalmado, habang pinagsasama niya ang chi sa bawat cell sa kanyang katawan. Sa isang kisap mata, isang buong araw ang lumipas. Unti-unting nagdilim ang langit, at ang labas ay napuno ng mga bituin. Nakatayo si Edward Green sa pintuan ng kwarto, naka-cross arms, malamig na nakatingin sa paligid na para bang isa siyang guardian deity. Sa sandaling ito, isang kotse ang lumapit mula sa malayo. Panay ang hinto ng sasakyan sa pasukan ng villa, at isang binata. May lumabas na dalawang payat na lalaki. Ang ganda talaga ng environment dito. Ang bisita ay walang iba kundi si Asher Lane at ang kanyang mga taga-sunod. Pinagmasdan niya ang magandang paligid at bumantong hininga, si Bobby Aguilar na ito ay siguradong marunong mag-enjoy. Oo, ang maliit na lugar ng River City ay angkop para kay Elder Hansen. Natawa din ang follower ni Asher. Hindi na nagsalita pa si Asher, lumingon ang mga mata sa direksyon ng villa, at kumaway, "Tara, puntahan natin itong si Bobby." Habang sinasabi niya iyon, pinangunahan ni Asher ang mga lalaki patungo sa villa. Mabilis na napansin ni Edward Green, na nakatayo sa pasukan, ang pagdating ni Asher. Agad siyang humakbang na hamarang sa dinadaanan ni Asher. Ito ang pribadong tirahan ni Mr. Aguilar, ang mga walang kaugnayang tao mangyaring umatras. Malamig na sabi ni Edward Green. "How dare you? Ano ka ba sa amin, nagsasalita ng ganito sa ating batang Panginoon?" Sigaw agad ng follower ni Asher. Ikinaway ni Asher ang kanyang kamay at mahinang ngumiti, "Kailangan nating maging magalang, maintindihan." Pagkatapos noon, tumingin si Asher kay Edward Green at nakangiting sinabi, "Narito ako para makipag-ayos ng mahahalagang bagay kay Bobby George." Malamig pa rin ang mukha ni Edward at sinabing, "Paumanhin, ngunit kasalukuyang hindi available si Mr. Aguilar at hindi nakakakita ng mga bisita, maaari mo akong kausapin kung mayroon kang anumang mga issue."
Tinaas ni Asher ang kanyang kilay, ang kanyang ngiti ay malabo, itong si Bobby Aguilar, napakabongga. Paumanhin, talagang abala si Mr. Aguilar. Bagamat mukhang magalang si Edward, may bahid ng pagbabanta ang tono nito. Anak, huwag kang maging walang utang na loob. Sa puntong ito, biglang sumigaw ang tagasunod ni Asher. Kilala mo ba kung sino ito? Siya ang young lord ng Lewis family mula sa South City, Asher Lane. Nang marinig ang pangalang ito, bahagyang nagbago ang mukha ni Edward. Obviously, narinig na niya ang pangalan ni Asher Lane. Kaya ito ang nakababatang Panginoon ng Lane family. Bahagyang nagsalubong ang mga kilay ni Edward. Young Lord Lane, pasensya na, pero hindi ka talaga nakikita ni Mr. Aguilar sa ngayon. Bakit hindi ka maghintay, at ipapaalam ko sa kanya kapag tapos na siya? Sabi ni Edward na bahagyang yumuko. Tumaas ang kilay ni Asher at ngumisi, galing sa South City ako para makita siya, at pinaghihintay niya ako. Ganito ba ang pakikitungo mo sa mga bisita? Awkward na sinabi ni Edward, young Lord Lane, may something talaga si Mr. Aguilar. Tama na. Ang tagasunod ni Asher ay naputol na may pagkadismaya. Umalis ka, o huwag mo kaming sisihin sa pagiging impolite. Agad namang namutla ang mukha ni Edward. Bilang isang inner strength expert, natural na alam niya ang tungkol sa katanyagan ng Lewis family sa South City. Alam na alam ni Edward na hindi siya bagay sa mga lalaking ito. Pero bago nagsimulang mag-retreat si Bobby, sinabi niya na walang dapat mang istorbo sa kanya. Sa pag-iisip nito, hinanda ni Edward ang sarili at humakbang pasulong. Young Lord Lane, mangyaring bumalik sa ibang araw. Matigas na wika ni Edward. Kabanata 110. Dahil sa tono ni Edward Green, nakaramdam ng inis si Asher Lane. Tumingin siya kay Edward Green na may medyo mapanuksong ekspresyon, paano kung pipilitin kung pumasok? Nagbago ang mukha ni Edward Green, at nagngangalit ang kanyang mga ngipin, kung gayon ang maaari ko lang pong ihingi ng tawad. Nang marinig ito, hindi napigilan ni Asher Lane na tumawa ng malakas, isang 7th rank inner strength waist, mapangahas na bumubulalas ng mga ligaw na salita sa harap ko, masyado mo bang pinahahalagahan ang iyong sarili? Sa mga salitang ito, nanginig ang puso ni Edward Green. Tumpak na nailarawan ni Asher Lane ang kanyang lakas, ibig sabihin ay tiyak na nasa itaas niya siya. Hindi na kailangang hulaan. Ngumisi si Asher Lane. Ako ay isang inner strength master, pangalawang ranggo, ikaw, umalis ka. Utos ni Asher Lane. Ang antas ng inner strength master at 7th rank inner strength ay magkaibang mundo, si Edward Green ay walang pagkakataong manalo. Gayunpaman, nagmatigas pa rin si Edward Green sa harap ni Asher Lane. Younger Lord of Lane family, I'm really sorry, Mr. Aguilar, siya. Sampal. Bago pa matapos magsalita si Edward Green ay sinampal siya ni Asher Lane sa mukha. Ano ang binibilang mo? Isang aso lang, ngunit nagbabaka sakali na hamarang sa aking landas. Malamig na saway ni Asher Lane. Umalis ka dali, baka mapilayan kita. Isang mamamatay tao na espiritu ang nasunog sa loob ng Asher Lane. Napatikip ng ngipin si Edward Green, Asher Lane, sabi ko, hindi nakakakita ng mga bisita si Mr. Aguilar. Talagang loyal ka na aso. Lalong nanlamig ang mukha ni Asher Lane. Younger Lord of Lane family, lampoy natin ang brat na ito. Sabi ng follower ni Asher Lane. Gayunpaman, ikanaway ni Asher Lane ang kanyang kamay, malamig na sinabing, hindi, gusto kong makipaglaro sa kanya ng personal. Pagkatapos noon, tumingin si Asher Lane kay Edward Green at mahinang sinabi, anak, hayaan mong masaksihan mo ang kapangyarihan ng isang inner strength master. Nang matapos siyang magsalita, naikuyom ni Asher Lane ang kanyang kamao at sinugod si Edward Green. Alam ni Edward Green na hindi siya kalaban ni Asher Lane, kaya dali-dali siyang umatras. Humph, masyadong mabagal. Ngumisi si Asher Lane, at sa panginginig ng kanyang mga paa, agad siyang sumulpot sa harap ni Edward Green. Pagkatapos, sinuntok ni Asher Lane ang dibdib ni Edward Green. Agad na lumipad palabas ng paalang ang katawan ni Edward Green,
dumausdas ng ilang metro sa lupa bago pinatatag ang kanyang figure. Isang subo ng sariwang dugo ang bumulwak sa kanyang bibig. So strong, medyo pangit ang mukha ni Edward Green. Ang Inner Strength Master ay talagang karapat-dapat. Paano na? Ganito lang ang level ng skill. Medyo mapaglarong sabi ni Asher Lane. Bahagyang hakbang ang ginawa niya, mabilis na naglakad papunta sa gilid ni Edward Green. Isang aso lang, ngayon ay paglalaruan kita ng maayos. Bumaba ang tingin ni Asher Lane kay Edward Green at ikinawit ang daliri nito sa kanya. Kinagat ni Edward Green ang kanyang mga ngipin at nagpupumilit na umakyat mula sa lupa. Pero pagkatayo pa lang niya, sinapak na naman siya ni Asher Lane. Si Edward Green ay muling sinipa at ibinagsak ng malakas sa pader. Paano na? Hindi man lang makatayo. Ngumisi si Asher Lane. Pagkatapos, ikinuyong niya ang kanyang mga kamao at sumugod patungo sa Asher Lane. Ignorante sa kamatayan. Malamig na sabi ni Asher Lane. Nang malapit na ang kamao ni Edward Green, biglang inabot ni Asher Lane ang kanyang kamay, at sabay, snap, sinalo niya ang kamao ni Edward Green. Iyon lang ang lakas na nakuha mo. Ngumisi si Asher Lane. Sobrang pangit ng mukha ni Edward Green. Halos lahat ng lakas niya ay ginamit niya sa suntok na iyon, ngunit madali itong nahuli ni Asher Lane. Ginamit ni Edward Green ang lahat ng kanyang lakas para lumaban, ngunit hindi siya makalaya. Ano ang problema? Walang ibang panlilinlang sa iyong manggas. Masungit na sabi ni Asher Lane. Habang nagsasalita siya, unti-unting tumindi ang lakas ng kanyang kamay. Sa isang malakas na paghatak, ang braso ni Edward Green ay nagpakawala ng malutong na snap. Hindi napigilan ni Edward Green na mapasigaw sa sakit. Ang kanyang braso ay pilit na pinilipat at nabali ni Asher Lane. Sa pagpapahirap ko sa iyo ng ganito, at hindi pa rin lumalabas si Bobby Aguilar, parang wala siyang pakialam sa iyo, sa kanyang tapat na aso. Dahan-daang lumapit si Asher Lane kay Edward Green. Puno ng pawis ang mukha ni Edward, sobrang sakit na naging sanhi ng panginginig niya, hindi na niya kayang suportahan ang sarili. Kung gusto mong maging aso, kumilos ka bilang isa. Lumuhod. Malamig na sabi ni Asher Lane. Sa iyong panaginip. Napatikip ng ngipin si Edward Green, sumisigaw sa galit. Pinaikit ni Asher Lane ang kanyang mga mata, at pagkatapos ay malamig na tumawa, sige, kung hindi ka luluhod, papaluhod kita. With that, itinaas niya ang palad niya at mariing idiniin ito sa balikat ni Edward Green. Isang napakalaking puwersa ang agad na bumagsak, at naramdaman ni Edward Green na parang may pasan siyang dalawang malalaking bundok sa kanyang mga balikat. Sa ilalim ng napakalaking puwersang ito, ang mga buto ni Edward Green ay naglabas pa nga ng mga sumasabog na bitik, na para bang mababasag na sila anumang oras. Ngunit gayunpaman, matigas ang ulo ni Edward Green, tumanggi na hayaan ang kanyang mga binti na sumuko. Makakapagtagal ka ng husto. Malamig na sabi ni Asher Lane. I wonder kung kailan ka sa wakas magbe-break. Pagkasabi nito, itinaas ni Asher Lane ang paa at walang awa na tinapakan ang tuhod ni Edward Green. Sa wakas, bumigay ang mga paa ni Edward Green, at bumagsak siya sa lupa ng may kalabog, lumuhod. Hahaha. Hindi napigilan ni Asher Lane ang mapatawa. Mukhang ang iyong espiritu ay hindi kasing lakas ng iyong mga buto. Mapanuksong sabi ni Asher Lane. Lumuhod si Edward Green sa lupa, sinusubukang magpumiglas, ngunit hindi siya pinayagan ng kanyang bali na mga binti na tumayo. Nakakabatang Lord of Lane family. Sa puntong ito, dumating ang tagasunod ni Asher Lane. Ano ito? Sumulyap si Asher Lane sa kanya. Mabilis na sinabi ng follower, younger Lord of Lane family, hinala ko si Bobby. Ginagamit ni Aguilar ang knotweed na iyon para linangin sa pag-iisa. Nang marinig ang mga salitang ito, biglang nagbago ang mukha ni Asher Lane. Younger Lord of Lane family, hindi na tayo dapat magtagal pa. Kung mahuhuli man tayo ng isang hakbang, baka hindi na natin maibabalik ang knotweed na iyon. Nag-aalalang sabi ng follower. Galit na galit si Asher Lane. Malamig niyang tinitigan si Edward Green at sinabing, you dare waste my time. Sinasabi ko sa iyo,
Kapag nawala sa akin ang knotweed na iyon, makukuha ko ang iyong buhay. Dahil doon, nagmamadaling naglakad si Asher Lane patungo sa villa. Sa sandaling ito, ang mga binti ni Asher Lane ay biglang hinawakan ng isang bagay, at ang kanyang mga hakbang ay biglang huminto. Tumingin siya sa ibaba upang makita si Edward Green na mahigpit na nakakapit sa kanyang binti, hindi pinapayagan si Manem na gumalaw. Ginoo. Sinabi ni Aguilar na hindi siya nakakakita ng mga bisita, nakakuyong ang ngipin ni Edward Green at sinabing. Galit na sumigaw si Asher Lane, naghahanap ka ng kamatayan. Lumayo ka sa akin. Dahil doon, pilit na inalog ni Asher Lane ang kanyang binti, sinusubukang ipagpag si Edward Green. Ngunit si Edward Green, tulad ng isang baliw, ay desperadong kumapit sa binti ni Asher Lane, imposibleng matanggal. Naghahanap ng kamatayan. Ito ay lubusang nagpagalit kay Asher Lane. Itinaas niya ang kabilang paa niya at marahas na sinipa ang katawan ni Edward Green. Isang sipa, dalawang sipa, tatlong sipa. Ang lakas ni Asher Lane ay napakalaki, at si Edward Green ay patuloy na naglalabas ng dugo mula sa kanyang bibig. Pero kahit ganon, hindi pa rin binitawan ni Edward Green. Bitiwan mo ako. Napasigaw si Asher Lane nang halos malugmok.